Nakayuko ako sa loob ng opisina ng abogado, habang ang biyenan ko at ang sarili kong anak na babae ay pinipirmahan ang pagbabago sa testamento ng yumaong asawa ko. 20 milyong piso ililipat lahat sa kanila. Hindi man lang tumingin sa akin ang anak ko. Ang hindi nila alam, hawak ko ang isang sulat ang huling habili ng kanyang ama na magpapawalang bisa sa lahat ng kanilang kasakiman. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan sa Metro Manila ay kulay abo, may mga patak ng ambon na hindi tumitigil sa pagbagsak. Malabo kong tanaw ang matatayog na gusali sa malayo. Parang pinatahimik ang ingay ng syudad sa kapal ng salamin, nag-iiwan lamang ng nakabibinging katahimikan sa aking silid sa ospital. Narito ako, si Elena, nasa ika-40 taon, isang pintor. Bagong panganak. Pinagaling mula sa aking cesarean section. Ang matapang na amoy ng disinfectant ay tumama sa aking ilong, gumising sa akin ng buo. Ang kirot ng tahi mula sa operasyon sa aking ibabang tiyan ay dumating ng paulit-ulit, nagpapaalala sa akin ng buhay at kamatayang operasyon na aking pinagdaanan gabi bago nito. Dahan-dahan akong gumalaw, sinisikap na huwag mag-ingay para hindi magising ang maliit na nilalang na nakahiga sa inkubator sa tabi ng aking kama. Ang aking anak, si Liam. Ang pangalang na pagdesisyonan kong ibigay sa kanya. Tahimik siyang natutulog. Maaga siyang ipinanganak ng 2 linggo. Mapula pa ang kanyang balat at kulubot. Nawawala siya sa gitna ng malinis na puting kumot. Nakahiga ako roon, tinititigan ang aking anak, nakadaraman ng halo ng ganap na kaligayahan at isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Wala akong asawa. Walang pamilya sa aking tabi. Tanging ang aking matalik na kaibigan, si Lita, na umuwi para kumuha pa ng aking gamit. May katahimikan sa silid na ito. Isang marupok na kapayapaan na akala ko ay akin. Biglang nag-vibrate ng paulit-ulit ang telepono sa bedside table, pumutol sa katahimikan. Tiningnan ko ang screen. Ang mga salitang Marco Ramirez ay lumitaw ng malamig at matalim, parang gustong putulin ang aking mga iniisip. 6 na buwan na ang lumipas. 6 na buwan mula nang kami ay umalis sa korte at bawat isa ay naglakad sa sariling landas. Nag-alinlangan ako sandali, nag-iisip na huwag sagutin, ngunit ang aking mga daliri ay hindi sinasadyang dumula sa berdeng buton. Marahil sa isang sulok ng aking puso, hindi ko pa lubusang nakakalimutan ang lumang gawi. Hello, ang sabi ko, ang aking boses ay paos mula sa dehydration at pagod. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang malalim at pamilyar na boses. Ang bariton na boses na bumihag sa akin noong kolehiyo, ngunit ngayon ay naglalabas ng isang malayo at nakakatakot na paggalang. Elena, kumusta ka? Tanong ni Marco. Bagaman alam kong perpekto itong isang formalidad lamang para maabot ang kanyang tunay na layunin. Hindi siya tumatawag para lang magtanong tungkol sa kalusugan ng kanyang dating asawa, lalo na kung abala siya sa pamamahala ng isang imperyo ng real estate na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Buhay pa, matigas kong sagot, hindi inaalis ang tingin sa maliit na dibdib ng aking anak na umaakyat at bumababa ng may ritmo. Bakit ka tumawag? Abala ako. Narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Ang mayabang na tawa ng isang taong laging nakakakuha ng kanyang gusto sa anumang negosasyon. Matalim pa rin ang dila mo, ha? Tumawag ako para bigyan ka ng balita. Tutal, naging mag-asawa tayo at ayokong malaman mo pa sa iba. Hinawakan ko ang gilid ng kumot. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Sa ika-8 ng susunod na buwan, ikakasal kami ni Isabel sa Peninsula, Manila. Gusto kitang imbitahan. Tutal, kahit naghiwalay tayo, pwede naman tayong maging magkaibigan, di ba? Bawat salita ni Marco ay tumusok sa aking tenga nang may nakakasakit na kalinawan. Na siya ay magpapakasal ay lohikal, syempre.
Si Isabel ay anak ng isang mayamang pamilya, isang perpektong alyansa, at bukod pa rito ay mahusay at tumutulong sa kanya sa trabaho. Hindi ba't isa sa mga dahilan ng aming diborsyo ay dahil hindi ako kasing antas niya? Ngunit, bakit ako nakaramdam ng isang matalas na kirot sa puso, isang sakit na mas totoo kaysa sa tahi sa aking balat? Inimbita niya ang kanyang dating asawa para makita siyang masaya sa iba. 6 na buwan lamang matapos kaming maghiwalay. Ang kalupitan ni Marco ay laging nababalutan ng isang sapin ng walang kamali ang pag-ugali at sibilisasyon. Ano ang gusto niyang patunayan? Ang kanyang pagiging dakila? O kumpirmahin na ako ay bahagi ng isang nakaraan na ganap ng nalampasan? Elena, nandyan ka pa ba? Ang boses ni Marco ay naging inip nang makita niyang humahaba ang aking katahimikan. Tiningnan ko ang aking anak. Ang sanggol ay gumalaw, ang kanyang maliliit na labi ay nag-click, naghahanap ng gatas. Isang kakaibang lakas ang bumangon sa loob ko. Hindi na ako ang masunuring asawa na naghihintay sa kanya gabi-gabi na may mainit na hapunan. Ngayon, ako ay isang ina. At ang inang ito ay hindi papayagan na sinuman, kahit ang ama ng kanyang anak ay saktan siyang muli. Kalmado akong sumagot. Ang aking boses ay hindi na nanginginig, bagkus ay naging malinaw, matalas at malamig. Salamat sa imbitasyon, Marco, ngunit sa tingin ko ay hindi ako makakapunta. Abala ka ba? Kung para sa trabaho ng gallery, pwede mo itong iwanan ng isang araw. Magpapadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Hindi para sa gallery, pinutol ko siya. Bawat salita ay lumabas mula sa aking bibig ng magaan, ngunit may bigat ng 1,000 tonelada. Nasa puerperium ako. Sa kabilang linya ay nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Parang nag-freeze ang espasyo. Narinig ko ang tunog ng baso na bumabangga sa isang bagay at pagkatapos ay katahimikan, ang bulong ng isang tao sa tabi ni Marco at ang kanyang paghinga na humihinto. Ano ang sinabi mo? Ang kanyang boses ay nawala ang dating mayabang na tono. Sabi ko, nasa puerperium ako. Kagabi lang ay inoperahan ako sa cesarean. Isang lalaki. Sa tingin ko ay hindi ka magagalit kung wala ako sa iyong malaking araw, di ba? Hindi ko hinintay ang kanyang sagot, ni hindi ko gustong marinig ang anumang paliwanag o pagtatanong. Ang aking daliri ay buong determinasyong pinindot ang buton para ibaba ang tawag, at ang screen ay naging itim. Ibinaba ko ang telepono sa kutson, pakiramdam na parang inalis sa akin ang isang malaking pasanit na buwan ng dumidiin sa aking dibdib. Ang aking maliit na si Liam ay nagsimulang umiyak ng mahina. Umupo ako, mahigpit na naggangalit sa sakit ng sugat at dahan-dahang. Pinat ang kanyang likod. Tahimik ka, aking buhay. Nandito si nanay. Hindi natin kailangan ng iba. Wala nang iba. Ang mga luha ay umagos mula sa aking mga mata, dumadaloy sa aking pisngi. Nanalo ako sa verbal na labanan. Ngunit, bakit ako nakaramdam ng labis na kawalan sa loob? Alam kong ang aking mga salita ay hindi lamang isang pagtanggi. Ito ay isang detonator. Kilala ko si Marco, hindi niya hahayaan na ganito na lang ang mga bagay. Ang artipisyal na kapayapaang ito, kinatatakutan ko, ay malapit nang matapos. 30 minuto. Iyon ang lumipas mula nang ibaba ko ang tawag hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng aking silid ng marahas. Sinusubukan kong maghanda ng bote ng gatas para sa sanggol ng ako ay nagulat. Ang mabigat na pintuan na gawa sa kahoy ay bumangga sa dingding ng napakalakas, kaya nagising si Liam, na tahimik na natutulog, at nagsimulang umiyak ng malakas. Instingtibo ko siyang niyakap at lumingon upang makita kung sino ang pumasok, handa ng pagsabihan siya sa paggawa ng ganoong ingay sa isang ospital. Ngunit ang mga salita ay natigil sa aking lalamunan nang makita kong si Marco ito, ngunit hindi ang Marco Ramirez na kilala ko. Ang isifi, laging malinis, may ayos na buhok, lansadong sweet, at amoy mamahaling pabango. Ang lalaking nasa harap ko ay mukhang napakalungkot na mahirap paniwalaan.
Nakasuot siya ng kulay ivory na suit ng kasal, marahil ang sinukat niya para sa kasal. Ngunit magulo ang kanyang jacket at nakalitaw ang kanyang vest sa ilalim. Ang bulaklak sa kanyang butas ng buttons ay lanta na, may ilang talulot na nalagas. Ang kanyang buhok ay magulo at basa sa pawis, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang dibdib ay umaakyat at bumababa na parang tumakbo siya ng marathon. Sa kanyang noo, malalaking butil ng pawis ang dumaloy sa kanyang pisngi at baba. Naiwan si Marco na nakatayo sa pintuan, malaki ang mga mata, nakatingin sa akin at pagkatapos ay sasanggol na umiiyak ng walang tigil sa aking mga bisig. Ang kanyang tingin ay naglalaman ng pagkamangha, kawalan ng paniniwala at isang malabong takot na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Pinigilan ko ang malakas na tibok ng aking puso, pinipilit na panatilihin ang isang malamig na ekspresyon. Hinaplos ko ang aking anak. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang kumot, hindi nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Ito ay isang recovery area. Bawal pumasok ang mga hindi otorisado. Hindi pinansin ni Marco ang aking mga salita. Pumasok siya sa silid ng may mahahabang at nagmamadaling hakbang. Ang distansya sa pagitan namin ay biglang lumiit. Ang amoy ng pawis na may halong pabango at gulat ay bumalot sa akin. Totoo ba? Tanong niya nang nanginginig ang boses, itinuturo ang sanggol. Kaninong anak ito? Itaas ko ang aking ulo at diretsong tumingin sa kanyang mga mata. Ang mga madilim na matang iyon na minsang nagpabaliw sa akin at ngayon ay sumasalamin sa imahe ng isang payat na babae na may maluwag na parama ng ospital. Anak ko siya, matigas kong sagot. Sino ang ama? Sigaw ni Marco, isang sigaw na napigilan sa kanyang lalamunan, ngunit sapat na malakas para sirain ang aking kalmado. Lumapit pa siya, ang kanyang malalaking kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas ng kama, ang kanyang mga buko ay puti sa sobrang diin. Umiti ako ng may kapaitan. Isang baluktot ng ngiti. Nakakapagtakang tanong. 6 na buwan na tayong naghiwalay. May sarili akong buhay, may sarili kang buhay. Ano ang pakialam mo kung sino ang ama ng anak ko, Senyor Ramirez? Huwag mo akong subukan, Elena. Nawalan siya ng kontrol. Yumuko siya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. 6 na buwan. 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo ay nanganak ka. Kung babawasan natin ang 9 na buwan ng pagbubuntis, nabuntis ka bago tayo pumunta sa korte, di ba? Ang talas at talino ng isang negosyante ay nagpahintulot sa kanya na makalkula ito sa loob ng ilang segundo. Alam kong hindi ko na ito maitatago at hindi ko na rin gusto. Pag-amin ko ng may mapanghamong tingin. At ano ngayon? Bakit? Sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay pula sa dugo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo pinanghasang itago sa akin ang isang bagay na napakahalaga? Para saan? Sagot ko ng may sarkasmo. Para kaawaan mo ako. O para bigyan mo ako ng kaunting natitirang responsibilidad habang abala ka sa paghahanda ng kasal sa iyong senyorita mula sa mataas na lipunan. Tingnan mo ang iyong sarili. Noong araw na pumirma tayo ng mga papel, ano ang sinabi mo sa akin? Na kailangan mo ng asawa na makakatulong sa iyong karera, hindi isang pintor na marunong lamang mangarap at magdrawing. Na kailangan mo ng kalayaan. Na kailangan mong umangat. Ibinigay ko sa iyo ang iyong kalayaan. Ano pa ang gusto mo? Napatigil si Marco. Ang mga lumang salita, ang mga kutsilyong minsang tumusok sa aking puso, ngayon ay ibinabalik ko sa kanya. Isa-isa. Binitawan niya ang rehas ng kama at umatras ng isang hakbang na parang sinampal. Patuloy na umiiyak si Liam sa aking mga bisig. Ang iyak ng bata ang pumutol sa nakakasakal na tensyon. Parang bumalik sa sarili si Marco. Tinitigan niya ang sanggol ng may nawawalang tingin. Patingin sa kanya, bulong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging marupok at kakaiba. Hindi hinigpitan ko ang yakap sa aking anak.
Ang aking maternal instinct ay biglang nagising. Umalis ka na. Naghihintay sa iyo ang iyong nobya. Patingin sa bata, bigla niyang sigaw, sumusugod para agawin ito sa akin. Huwag mo siyang hawakan, sigaw ko, yumuko para protektahan ang aking anak. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng silid. Isang matangkad na nurse na may seryosong hitsura ang pumasok. Pakiusap, kaunting kaayusan. Ito ay isang ospital, hindi isang palengke. At sino po kayo? Hindi pa oras ng pagbisita. Lumabas po kayo kaagad. Napatigil si Marco, ang kanyang kamay ay nasa ere pa. Tiningnan niya ako, ang bata, at pagkatapos ay lumingon sa nurse na may tingi na napakainit na kahit siya ay umatras ng isang hakbang. Ngunit hindi na siya gumawa ng gulo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at inayos ang kanyang gusot na jacket. Huminga siya ng malalim, sinusubukang ibalik ang kanyang karaniwang composure, ngunit hindi tumigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Ako ang ama niya, sabi niya sa nurse sa isang malamig ngunit matatag na boses, binibigyang diin ang bawat pantig. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay dumilim na parang langit bago ang isang malaking bagyo. Akala mo ba maitatago mo siya sa akin habang buhay, Elena? Nagkamali ka. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang isiping maaagaw mo sa isang Marco Ramirez ang kanyang karapatang maging ama. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at lumabas ng silid, nag-iwan ng isang malamig na kawalan at isang hindi mapigilang pagkabalisa na lumalaki sa loob ko. Alam kong ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Nang umalis si Marco, naiwan akong nakahiga sa kama, nanginginig mula ulo hanggang paa. Si Liam ay tumigil na sa pag-iyak at mahimbing nang natutulog sa aking mga bisig. Ang kanyang munting kamay ay nakakapit sa aking hintuturo na parang naghahanap ng proteksyon. Tiningnan ko siya at muling bumuhos ang aking mga luha. Inihanda ko ang aking sarili sa araw na ito, ngunit hindi ko inaasahan na darating ito ng ganito kabilis at may ganitong bagsik. Ang pagdating ni Marco ay parang isang malaking bato na inihagis sa tahimik na lawa na pinaghirapan kong panatilihin. Takot ako. Ang takot ng isang ina na mahina sa harap ng kapangyarihan at pera ng kanyang dating asawa. Tama si Marco. Minaliit ko ang kanyang ugaling mapang-angkin. Muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, silita na. Pumasok siya na may dalang ilang bag at nag-alala nang makita ang aking mga namumulang mata. Anong nangyari? Masakit ba ang tahi mo o hindi ka pinatatahimik ng munti? Inilapag ni Lita ang mga gamit sa sopa at tumakbo para hipuin ang aking noo. Nandito si Marco, bulong ko. Nanlaki ang mga mata ni Lita. Ano? Alam na niya. Paano nangyari ng ganito kabilis? Kakasabi mo lang sa akin na tumawag siya para imbitahan ka sa kasal niya. Nasabi ko. Sinabi kong nasa puerperium ako. Tinapik ni Lita ang kanyang noo. Diyos ko, Elena, nababaliw ka na ba? Ginising mo ang halimaw. Paano siya nag-react? Ikinuwento ko sa kanya ng maikli ang aming magulong paghaharap. Pagkatapos, ganap na nagbago ang mukha ni Lita. Naglakad siya pabalik-balik sa silid, kitang-kita ang pag-aalala. Kilala ko si Marco, hindi siya titigil. Ambisyoso siya at may tinatagong pagkamacho. Ngayong alam na niyang may anak siyang lalaki, isang tagapagmana, gagawin niya ang lahat para makuha ang bata. Ano ang plano mo? Hindi ko alam. Umiling ako, ramdam na ramdam ang kawalan ng magawa. Kaya ko siyang palakihin mag-isa. Mayroon akong ipon at maganda ang takbo ng gallery. Hindi ko kailangan ang pera niya. Hindi pera ang problema, Elena, sagot ni Lita. Ang problema ay ang kanyang ego at ang pamilya niyang iyon na mula sa alta sosyedad. Sa tingin mo ba papayagan ng nanay niya na ang kanyang nag-iisang apo, ang tagapagmana, ay basta na lang mawawala? Ang mga salita ni Lita ay parang mga karayom na tumutusok sa aking puso. Ang aking dating biyenan, si Aling Consuelo Ramirez.
Isang babaeng tuso na mas pinahahalagahan ang dugo at pangalan higit sa lahat. Noon, hindi niya ako matanggap dahil isa lang akong mahirap na pintor, walang bigating apelyido. Ngayong alam na niyang nagsilang ako ng tagapagmana para sa kanilang pamilya, ituturing niya itong pag-aari ng mga Ramirez, hindi aking anak. Biglang bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang tao, kundi isang grupo ng mga tao. Nasa unahan si Marco, wala na ang kanyang suit jacket, nakasuot na lamang ng puting damit, nakaluwag ang kurbata, at nakatupi ang manggas. Sa likod niya, 3 doktor na may puting coat na mukhang kagalang-galang at 2 nurse na nagtutulak ng mga kagamitan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ko sa takot, lalong hinigpitan ang yakap sa aking anak. Hindi ako tiningnan ni Marco. Lumapit siya sa pinakamatandang doktor ng may paggalang. Professor, pakiusap, gawin ninyo ang isang kumpletong check-up sa bata. Ipinanganak siyang premature ng 2 linggo. Nag-aalala ako na baka hindi pa ganap na buo ang kanyang mga baga. At saka, kumuha kayo ng sample para sa CT test. Marco, paano mo nagagawa ito? Sigaw ko, sinusubukang bumangon, ngunit pinigilan ako ng sakit ng sugat. Lumapit si Marco at marahang itinulak ang aking mga balikat para humiga ako muli. Ang kanyang kamay ay malakas at mainit, ngunit pinigilan niya ang sarili para hindi ako masaktan. Huwag kang gumalaw. Huwag mong pilitin ang tahi. Ang kanyang boses ay naging malalim, wala na ang dating pagka-agresibo, ngunit may tono ng utos na hindi matatanggihan. Ginagawa ko ang pinakamabuti para sa ating anak. Wala kang karapatang pigilan ako. Anak ko siya. Hindi ko kailangan ng anumang pruweba. Anak ko siya. At anak ko rin siya, bulong ni Marco, malapit sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin, puno ng pagsisisi at determinasyon. Tingnan mo siya, Elena. Tingnan mo ang malapad na noo, ang kurbadong bibig. Hanggang kailan mo itatanggi ang ebidensya? Ibinaba ko ang aking tingin kay Liam. Tulog siya at ang kanyang mukha ay, sa katunayan, isang miniature replika ni Marco. Ang paraan ng kanyang pagsimangot, kahit sa panaginip, ay kapareho ng sa kanyang ama. Ang ugnayan ng dugo ay isang bagay na hindi maitatanggi ng mga salita. Si Dr. Alarcon ay isang eksperto sa pediatrics, paliwanag ni Marco sa mas malumanay na boses, hindi inaalis ang tingin sa sanggol. Maganda ang ospital na ito, ngunit hindi ito ang pinakamahusay. Gusto kong tiyakin na ang bata ay nasa perpektong kalagayan. Si Lita, sa aking tabi, ay sinubukang mamagitan, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga bodyguard ni Marco na nakapwesto sa pinto. Tanging isang nag-aalalang tingin lamang ang naibigay niya sa akin. Sinimulan ng mga doktor na suriin si Liam. Nagtrabaho sila ng may profesionalismo at delikadesa. Walang magawa akong nanood habang kinukunan siya ng dugo mula sa kanyang sakong para sa pruweba. Ang matinis na iyak ng aking anak nang tusukin siya ng karayom ay parang isang buhol sa aking bituka. Si Marco, na nakatayo, ay lumingon sa kabilang direksyon, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang mga ugat ay kitang-kita sa kanyang mga braso. Masakit din sa kanya. Napansin ko iyon. Nang matapos ang mga doktor at umalis, naiwan si Marco. Kumuha siya ng isang upuan at umupo sa tabi ng inkubator. Nandoon siya sa katahimikan, pinagmamasdan ang bata, na unti-unting kumalma at muling nakatulog. Ang tensyon sa silid ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang kakaibang kalungkutan. Bakit? Tanong ni Marco nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sanggol. Ang parehong tanong tulad ng dati, ngunit walang galit, tanging isang malalim na pagsisisi. Sa loob ng 6 na buwan, nabuhay akong parang isang robot. At ikaw, samantala, dala-dala ang aking anak sa loob mo, tinitiis ang pagduduwal, ang mga pagbabago sa iyong katawan, at pagkatapos ay nanganak mag-isa. Saan mo ako inilalagay? Kahit isang estranghero ay magkakaroon ng mas maraming konsiderasyon.
Pinili mo ang iyong karera, sagot ko ng pagod. Pinili mo ang walang katapusang business trips, ang mga hapunan kasama ang mga kliyente. Pinili mo si Isabel, ang babaeng makakakuha sa iyo ng milyon-milyong kontrata. Ako, pinili ko lang na protektahan ang aking anak mula sa iyong mga kalkulasyon. Lumingon si Marco para tingnan ako. Ang kanyang tingin ay komplikado, isang halo ng pagsisisi at katigasan ng isang lalaking hindi umaamin na nagkakamali. Hindi ko sinabing ayaw ko ng anak. Kung alam ko lang na buntis ka, hindi ako makikipagdiborsyo. Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo. Umiti ako ng may kalungkutan. Ayoko ng isang kasal na batay sa obligasyon. Gusto kong mahalin, Marco. Ngunit matagal mo nang itinigil ang pagmamahal sa akin. Nanahimik si Marco. Hindi niya ito itinanggi. Marahil na pagtanto rin niya ang malupit na katotohanan iyon. Ang aming kasal ay dahan-dahang namatay bago pa man pumirma ng diborsyo. Ang batang ito ay dumating ng huli na para iligtas ang pag-ibig, ngunit masyadong maaga para maging isang bagong tanikala. Muling tumunog ang telepono ni Marco. Tinignan niya ang screen, sumimangot at ibinaba ang tawag. Ngunit muli itong tumunog kaagad. Si Isabel iyan, sabi ko nang may kapaitan, lumingon sa dingding. Tumatawag ang iyong nobya. Umalis ka na. Huwag mo siyang paghintayin. Tiningnan ni Marco ang telepono, pagkatapos ay sa akin at sa bata. Tumayo siya, ngunit hindi sumagot. Pinatay niya ang kanyang mobile at itinapon ito sa sopa. Kinansela na ang kasal, sabi niya nang may matigas na boses. Lumingon ako ng bigla. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kinansela na ang kasal kay Isabel. Paglabas ko ng hotel para pumunta rito, sinabi ko sa aking assistant na kanselahin ang lahat. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Nababaliw siya. Kinansela ang kasal sa anak ng isang strategic partner para lang sa isang bagong silang na sanggol. Nababaliw ka ba, nagawa kong sabihin? Siguro, umiti siya ng may kalungkutan. Ngunit hindi ako makakapagpakasal sa ibang babae habang nandito ang aking anak. Inilapit niya ang kanyang kamay ng may pag-aalinlangan at marahang hinawakan ang daliri ni Liam na nakalitaw sa kumot. Ang awkward. Nakilos na iyon, ang nanginginig na paghawak ng pinakamakapangyarihang tao sa real estate sektor ng Metro Manila ay biglang nagpaalinlangan sa aking puso. Ngunit binigyan ako ng sampal ng katwiran. Huwag kang magtiwala. Huwag kang magtiwala sa huling pagsisising ito. Hindi ito pag-ibig, ito ay pag-aari. Hindi umalis si Marco. Pinalabas niya ang kanyang mga bodyguard at naupo sa maliit at hindi komportableng sopa sa silid. Si Lita, na nakikita ang tensyon, ngunit walang magawa, ay nagpaalam na uwi para maghanda ng sabaw at dalhin sa akin. Kinindatan ako para mag-ingat. Muling bumalik sa katahimikan ang silid, ngunit ito ay isang nakakasakal na katahimikan, ibang-iba sa dati. Humiga ako sa kama, sinusubukang matulog, ngunit imposible. Hindi nawala sa aking isip ang imahe ng lalaking iyon na nakaupo na may ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang amoy ng pabango ay nawala, nag-iwan ng isang mahinang amoy ng sigarilyo. Muling nanigarilyo si Marco. Noong nagmamahalan pa kami, pinatigil ko siya. Nangako siya at tinupad niya ito. Ngunit mula nang maging siya, binago siya ng presyon ng trabaho. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang pelikula sa slow motion. Nagkakilala kami sa Faculty of Fine Arts. Siya, isang estudyante ng economics, ay dumating para sa isang exchange program. Sumilong kami sa ulan sa ilalim ng porch ng Building C, nakikipaglaban ako sa aking isel. Lumapit siya para tulungan ako. Isang pangarap na unang pag-ibig, simple, na may mga hapon na dinadala niya ako sa Ayala Triangle Gardens sa kanyang lumang motorsiklo, kumakain ng ice cream, at nangangako ng isang bahay na puno ng liwanag. Nagpakasal kami noong nagsisimula pa lamang siya ng kanyang kumpanya. Sa mga mahihirap na araw na iyon, ako lamang ang nasa kanyang tabi,
naghahati sa instant noodles at bawat piso. Tinalikuran ko ang isang scholarship para mag-aral sa Paris para manatili at maging suporta niya. At pagkatapos ay nagtagumpay siya. Lumago ang kumpanya, dumaloy ang pera. Lumipat kami mula sa isang maliit na apartment patungo sa isang luxury penthouse at pagkatapos ay sa isang bahay sa Forbes Park. Ngunit lumaki ang distansya sa pagitan namin kasabay ng kanyang bank account. Ang mga hapunan na inihanda ko ay lumalamig sa mesa habang hinihintay siya. Ang mga mensahe na ay nasa meeting ako, business dinner, matutulog ako sa opisina ay dumadalas. Naging isang palamuti ako sa marangyang bahay na iyon, isang masunuring asawa para makapag-focus siya sa kanyang mga profesional na tagumpay. Ang turning point ay ang aming 3 anibersaryo ng kasal. Bumili ako ng mga tiket para sa isang konsyerto sa Cultural Center of the Philippines, isang konsyerto na lagi naming pinapangarap na mapanood ng magkasama. Nag-ayos ako, isinuot ang pulang silk na damit na gusto niya, at naghintay sa lobby. 1 oras, 2, 3, natapos ang konsyerto. Umalis ang mga tao at naiwan akong mag-isa sa ilalim ng mga ilaw ng Ayala Avenue. Tinawagan ko siya ng 12-12 beses nang walang sagot. Hindi siya umuwi hanggang hating gabi, amoy alak. Sabi niya nakalimutan niya, naabala siya sa pagsasara ng isang merger. Inihagis niya sa akin ang isang napakamahal na designer bag bilang paghingi ng tawad at bumagsak sa kama. Tiningnan ko ang bag pagkatapos ay ang aking asawa na humihilik. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lalaking minahal ko ay patay na. Tanging si Marco Ramirez na lamang ang natira, isang malamig na makina sa paggawa ng pera. Kinabukasan, sa elevator ng kanyang kumpanya, nang dalhin ko sa kanya ang tanghalian, sa isang huling pagtatangka na iligtas ang aming relasyon, naamoy ko ang isang kakaibang pabango sa kanyang jacket na nakasabit sa kanyang upuan. Isang mamahalin at bulaklak na pabango na hindi akin. At nakita ko si Isabel, ang kanyang sekretarya at strategic partner, na lumabas sa kanyang opisina ng may ngiti na puno ng kahulugan. Iyon ang huling patak. Humingi ako ng diborsyo. Ano ang iniisip mo? Ang boses ni Marco ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ako. Ang kanyang tingin ay hindi na matalim kundi puno ng kalungkutan. Sa araw na hinintay kita sa Cultural Center, sabi ko nang hindi nag-iisip. Napatigil si Marco. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa kanyang mukha. Marahil na alala niya o marahil nakalimutan na niya. Isang maliit na detalye sa kanyang malaking buhay. Patawad, sabi niya sa isang malalim na boses. Noong araw na iyon, talagang hindi ko maiwanan ang meeting. Hindi na mahalaga, umiti ako ng may kapaitan. Ang paggalaw ay nagdulot ng isang matinding sakit. Ang nakaraan ay nakaraan na. Nakuha mo na ang gusto mo. Karera, prestihiyo. Ayoko lang na ang aking anak ay maging isang lalaking katulad mo, walang pakiramdam at makasarili. Tumayo si Marco nang bigla. Umigik ang sopa. Ang aking mga salita ay sumugat sa kanyang pride. Maaari mo akong sisihin sa pagiging masamang asawa, ngunit huwag mong husgahan ang aking kakayahan bilang isang ama kung hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong patunayan ito, sabi niya nang may tensyon. Babawi ako sa aking anak. Hindi siya magkukulang sa anumang bagay. Mag-aaral siya sa pinakamahusay na mga paaralan. Makukuha niya ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Isang magandang kinabukasan. Ang pinakamahusay para sa iyo ay pera, di ba? Tiningnan ko siya sa mata. Ngunit kailangan ng isang bata ang pagmamahal. Kailangan niya ng presensya. Hindi mga credit card na walang limitasyon o isang ama na lumilitaw lamang para pumirma ng mga tseke. At ano ang gusto mong gawin ko, Elena? Lumapit siya sa kama, ang kanyang anino ay bumagsak sa akin. Gusto mong iwanan ko ang lahat para manatili sa bahay at magpalit ng diapers. Maging makatotohanan ka. Hindi na bibili ng pera ang kaligayahan, ngunit kung wala ito, hindi mo mapoprotektahan ang iyong anak.
Sa tingin mo ba sa maliit na gallery mo, maibibigay mo sa kanya ang buhay na mayaalok ko? Maaaring hindi ako kasing yaman mo, ngunit maibibigay ko sa kanya ang kapayapaan. Kapayapaan, tumawa siya ng may paghamak. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa paghusga ng publiko bilang isang single mother? Sa tingin mo ba hahayaan ng press na mag-isa ang dating asawa ni Ramirez na nagpapalaki ng kanyang anak sa isang maliit na apartment? Masyado kang inosente. Ang pag-uusap ay pinutol ng mga katok sa pinto. Isang lalaking nakasuot ng suit, ang kanyang assistant, ang pumasok. Yumuko siya kay Marco at iniwan ang isang folder sa mesa. Senyor, ayos na po ang lahat. Kinansela na ang kasal. Nagkakagulo ang pamilya ni Senyorita Isabel. Gusto po kayong makita kaagad ng kanyang ama. Winagayway ni Marco ang kanyang kamay ng may inip. Sabihin mo sa kanila na makikipagkita ako sa kanila mamaya. Abala ako ngayon. At ngayon, umalis ka na. Ang assistant ay mabilis na umalis. Kinuha ni Marco ang folder, kumuha ng isang dokumento at iniabot ito sa akin. Ang sumunod na 2 araw ay lumipas sa ilalim ng matinding tensyon na nakabalat kayo bilang katahimikan. Ginugo ni Marco ang halos lahat ng kanyang oras sa ospital. Dinala niya ang kanyang laptop at nagtrabaho mula sa silid. Paminsan-minsan ay nag-aangat ng tingin upang tingnan kami. Nagsimula siyang magsanay bilang isang ama. Kahit na si Manang Linda, ang nurse na kinuha niya, ang gumagawa ng lahat, sinubukan ni Marco na makilahok sa maliliit na bagay. Maingat niyang natutunan kung paano buhatin ang bata. Ang kanyang malalaking kamay na sanay sa pagpirma ng milyon-milyong kontrata ay nanginginig habang hinahawakan ang marupok na ulo ni Liam. Isang beses, nakita ko siyang lihim na inilagay ang kanyang daliri sa kamay ng sanggol. Si Liam, sa kanyang panaginip ay mahigpit itong hinawakan. Nanatiling hindi gumagalaw si Marco at isang pambihirang at malambot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, mukha siyang napakabait, napakalapit. Naalala ko ang estudyante na minsan ay nangako sa akin ng isang masayang tahanan. Humigpit ka, bulong ni Marco, lumingon sa akin na may nagniningning na mga mata sa tuwa. Siguradong magiging malakas siyang lalaki paglaki niya. Tulad mo, nasabi ko nang hindi sinasadya at agad na pinagsisihan. Tiningnan ako ni Marco. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Elena, alam kong galit ka pa rin sa akin, ngunit gusto ko talagang gawing normal ang ating relasyon para sa bata. Sa tingin mo ba ganoon kadali? Lumingon ako, iniiwasan ang kanyang tingin. Ang mga sugat sa puso ay hindi gumagaling sa pagsasabi lamang. Maghihintay ako, matatag na sabi ni Marco. Patutunayan ko sa iyo na nagbago na ako. Ang kanyang mga salita ay nagpaalinlangan sa akin. Minsan, kapag nakikita ko siyang nagpapalit ng lampin nang may kabagalan sa ilalim ng pangangasiwa ng nurse, o kapag nakikita ko siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi kapag umiiyak ang bata, halos sumuko na ako. Halos maniwala na ako sa larawan ng masayang pamilya na kanyang ipinipinta. Ngunit pagkatapos, ang walang katapusang mga tawag sa trabaho, ang mga malamig na utos na ibinibigay niya sa kanyang mga tauhan, ay nagbabalik sa akin sa katotohanan. Siya pa rin ang ambisyoso at dominanteng si Marco Ramirez. Ang pagbabagong ito ay pansamantala. Ang panandali ang emosyon ng isang bagong ama. Kapag lumipas na ang bago, kapag bumalik na ang presyon ng trabaho, magkakaroon pa rin ba siya ng pasensya na umupo at panoorin ang kanyang anak na natutulog? O sasabak siya sa mga bagong pananakop, iiwan kaming mag-isa sa isang malamig na penthouse? Hindi ko maaaring isugal ang aking buhay at ang buhay ng aking anak sa isang napakarupok na pananampalataya. Hapon ng 2 araw bago ang pagtakas, nagdala si Marco ng isang mangkok ng sabaw. Ito ay ginawa ng aking personal na chef. Kumain ka habang mainit pa. Maingat niyang inihain ang sabaw sa akin. Hinipan niya ito para lumamig at inilapit sa aking bibig. Tiningnan ko ang sabaw at pagkatapos ay sa kanya. Ang kilos na ito,
kung nangyari noon, ay magpapaiyak sa akin sa tuwa. Ngayon, nagdulot lamang ito ng pagkakasala sa akin. Lulukuhin ko siya. Dadalhin ko ang kanyang anak. Salamat! Tinanggap ko ang mangkok at kumain ng mekanikal. Bukas, mayroon akong mahalagang meeting ng maaga, paalala ni Marco. Medyo huli na akong makakapunta. Makinig ka kay Manang Linda at kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Huwag kang mag-alala sa trabaho, sagot ko, sinusubukang panatilihin ang aking kalmado. Yumuko si Marco, hinalikan ang noo ng bata, at pagkatapos mag-alinlangan sandali, binigyan ako ng isang mabilis na halik sa buhok. Magandang gabi. Umalis siya. Naiwan akong nakaupo na may kamay sa aking dibdib, kung saan malakas na tumitibok ang aking puso dahil sa takot at pagsisisi. Patawad, Marco. Wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong umalis para protektahan ang aking sarili at ang aking anak. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Lihim akong naghanda ng isang maliit na bag na may damit para sa bata at itinago ito sa ilalim ng kama. Tiningnan ko ang orasan, binibilang ang mga oras. Ang oras ay lumipas ng napakabagal. Sa labas, nagsimulang umulan ng malakas. Ang tunog ng ulan sa salamin ay parang ang aking sariling pusong humihikbi. Bukas, ang tunay na bagyo ay darating. Alas 7:15 ng umaga. Ang silid ay nababalot ng kulay abong liwanag ng isang araw ng ambon at hangin. Gumising ako ng maaga, nakabihis na ng mainit na damit at isang makapal na jacket para itago ang aking katawan na nagpapagaling pa. Si Liam, nakabalot sa dalawang kumot, tanging ang kanyang maliit na ilong lamang ang nakikita. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan habang nakaupo ako sa gilid ng kama, ang aking mga mata ay nakatutok sa pinto at ang aking kamay ay nakakapit sa aking bag. Ayon sa plano, umalis si Marco ng alas 6:30 para sa kanyang board meeting. Halos wala siyang oras para bigyan ng mabilis na halik sa noo ang bata. Wala siyang pinaghihinalaan. Ang tanging hadlang na natitira ay si Manang Linda. Nasa isang sulok siya, naghahanda ng gatas. Naglagay si Lita ng isang banayad na dosis ng laxative sa kanyang kape na may gatas sa umaga. Nagdasal ako na umpekto ito sa tamang oras. Senyora, handa na po ang gatas ng senyorito, sabi ng nurse, papalapit na may kasamang ngiti ng sakit. Iwanan mo na lang dyan. Ako na ang magbibigay sa kanya, sabi ko, sinusubukang magtunog na kalmado. Bantayan mo muna ang bata. Pupunta ako sa banyo. Tumango si Manang Linda, ngunit biglang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay kumunot. Ay, ang aking tiyan. Ang sakit ay napakabigla na hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Iniwan niya ang bote sa mesa at tumakbo sa banyo. Narinig ko ang tunog ng lock. Ito na ang aking pagkakataon. Tumayo ako ng bigla, kinuha ang bag at ang bata, at tumakbo palabas ng silid ng hindi lumilingon. Lahat ng mamahaling bagay na binili ni Marco ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang kalayaan. Walang tao sa pasilyo. Nakayuko ang ulo, mabilis akong naglakad patungo sa service elevator sa dulo ng pasilyo, ang ginagamit ng mga tauhan ng paglilinis. Sinabi sa akin ni Lita na halos hindi ito ginagamit at direktang bumababa sa lugar ng mga basurahan nang walang mga security camera. Masakit ang aking tahi sa bawat nagmamadaling hakbang at basa ang aking likod sa pawis. Naggangalit ako at bumulong sa aking anak. Kayanin mo, aking buhay. Halos naroon na tayo. Bumukas ang pinto ng elevator, naglalabas ng malakas na amoy ng basura. Pumasok ako, ipinikit ang aking mga mata, at pinindot ang boton para sa basement. Ang mga numero sa panel ng ilaw ay sumayaw sa harap ng aking mga mata. 5, 4, 3, 2, 1. Ding! Bumukas ang pinto. Sinalubong ako ng malamig na hangin. Lumabas ako at naghanap.
Ang pulang Toyota Wigo ni Lita ay nakaparada sa likod ng isang malaking basurahan. Kumislap ang mga ilaw ng 2 beses. Tumakbo ako patungo rito. Bumukas ang pinto. Sakay agad, utos ni Lita na may tensyon sa mukha. Pumasok ako sa likod na upuan at isinara ang pinto. Tinapakan ni Lita ang accelerator at mabilis na umalis ang kotse, iniwan ang malaking puting gusali ng ospital. Nagawa natin, sigaw ni Lita, hinampas ang manibela. Sabi ko sa iyo, walang laban sa akin ang nurse na iyon. Huminga ako ng maluwag. Sumandal ako sa upuan at tiningnan ang aking anak na mahimbing na natutulog. Nakaramdam ako ng malaking ginhawa, ngunit hindi nawala ang aking takot. Huwag ka munang magdiwang. Hintayin nating makalabas tayo ng syudad, sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa rearview mirror. Lumakad ang kotse sa mga masikip na kalye ng rush hour patungo sa M30. Lumalakas ang ulan. Ang windshield wiper ay gumagana ng napakabilis. Mas maluwag na sa highway. Bumilis si Lita. Ang mga skyscraper ay naiwan. Lalabas tayo sa A6 patungo sa Tagaytay, sabi ni Lita na nakatutok ang tingin sa kalsada. Sa loob ng ilang oras, naroon na tayo. Matulog ka muna. Paano ako makakatulog? Tiningnan ko ang orasan. 8:15. Sa oras na ito, siguradong nakalabas na si Manang Linda sa banyo at napansin na ang aking pagkawala. Tatawagan niya si Marco. At ano ang gagawin niya? Magwawala siya. Babaliktarin niya ang Metro Manila para hanapin ako. Isang kilabot ang dumaan sa akin. Lita, sa tingin mo ba mahahanap niya tayo? Hindi. Huwag kang mag-alala, biro ni Lita. Ang kotseng ito ay pag-aari ng isang malayong pinsan. Ang plaka ay galing sa ibang probinsya. At ang iyong mobile? Sabi ko sa iyo, patayin mo ito at itapon ang isa. Hinawakan ko ang bulsa ng aking jacket kung saan naroon ang bagong telepono na ibinigay sa akin ni Marco. Pinatay ko ito tulad ng sinabi ni Lita. Sana nga. Bumuntong hininga ako. Ngunit may kutob akong hindi ito magiging ganoon kadali. Hindi madaling lokohin si Marco. Siya ay isang matandang soro sa negosyo. Ang kanyang kakayahang magkontrol ay higit pa sa aming inaakala. Mga 30 minuto na kaming naglalakbay, malapit nang lumiko sa A6, nang biglang may teleponong nagsimulang tumunog. Ring, ring, ring. Nagulat ako ng sobra na halos mahulog sa akin ang bata. Ang tunog ay nagmula sa aking jacket. Ang telepono ni Marco. Elena, sabi ko sa iyo, tanggalin mo ang istin, sigaw ni Lita sa takot. Ngunit pinatay ko ito. Paano ito tumutunog? Nagmamadali kong kinuha ang telepono. Ang screen ay nagniningning na may isang hindi kilalang numero, ngunit alam kong perpekto kung sino ito. Tiningnan ko si Lita nang nanginginig. Anong gagawin ko? Huwag mong sagutin. Itapon mo sa bintana ngayon din. Sinubukan kong ibaba ang bintana para itapon ito, ngunit tumigil ang aking kamay. Kung hindi ako sasagot, ano ang gagawin ni Marco? Hindi siya titigil. Mahahanap niya kami at pagkatapos ay mas malala ang mga kahihinatnan. Huminga ako ng malalim at idinulas ang aking daliri sa screen. Hello. Katahimikan. Isang napakahabang katahimikan na naririnig ko ang aking sariling paghinga. Nasisiyahan ka ba? Ang boses ni Marco ay napakalmado na nakakatakot. Walang sigaw, walang galit, tanging isang malupit na kalamigan. Paano? Paano mo nalaman, bulong ko, nakalimutan ng panatilihin ang aking kalmado. Akala mo ba ang teleponong iyon ay para lang sa pagtawag, tumawa si Marco. Isang tawa na parang isang talim. Mayroon itong isang independent satellite tracking chip. Automatikong nag-a-activate kapag lumabas ka sa security zone. Sa sandaling tumapak ka sa labas ng ospital, nag-alerto sa akin ang sistema. Nanigas ako sa kinatatayuan.
Lahat ay isang laro lamang sa kanyang palad. Akala ko nakatakas na ako, ngunit tumatakbo lamang ako sa loob ng hindi nakikita ang hawlan na kanyang itinayo. Anong gusto mo? Tanong ko nang nanginginig ang boses, desperado. Gusto kong bumalik ka ngayon din. Hindi, sigaw ko. Hindi ako babalik sa iyong kulungan. Lalayo kami. Tumingin ka sa bintana sa iyong kanan, sabi ni Marco sa parehong monotonos na boses. Lumingon ako. Isang malaking itim na isgu ang tumatakbo sa tabi ng aming kotse. Bumaba ang bintana at isang lalaking may salaming pang-araw ang kumaway sa akin at pagkatapos ay itinuro ang aming kotse sa isang mapanganib na paraan. Sila ang aking mga bodyguard. Sinusundan ka nila mula nang pumasok ka sa M30. Walang hiya ka, sigaw ko, ang mga luha ng pagkadismaya ay bumuhos mula sa aking mga mata. Makinig ka, Elena, naging seryoso at may otoridad ang tono ni Marco. Bibigyan kita ng 30 minuto para bumalik. Kung hindi mo gagawin, hindi lang kita ibabalik, kundi pagsisisihan din ng kaibigan mo ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Anong gagawin mo kay Lita? Tanong ko sa takot. Ang interior design company ng kaibigan mo ay may kontrata sa Boracay Sands Resort ng aking grupo, di ba? Iyon ang pinakamalaking kontrata ng kanyang buhay, ang trabaho ng maraming taon. Isang tawag lang ang kailangan ko at makakansela ang kontratang iyon. Ang kanyang kumpanya ay mapupunta sa blacklist ng Association of Builders. Hindi na siya makakakuha ng proyekto sa syudad na ito. Gusto mo bang masira ang iyong matalik na kaibigan dahil sa iyo? Ang banta ni Marco ay parang kidlat. Alam kong kaya niyang gawin ito. Sa kanyang kapangyarihan, ang pagsira sa isang maliit na kumpanya tulad ng Kailita ay isang laro lamang ng mga bata. Hindi, Marco, pakiusap, wag mo siyang idamay dito, pakiusap ko. Ang desisyon ay nasa iyo. Bumalik ka o panoorin mong mawala ang lahat sa iyong kaibigan. Mayroon kang 30 minuto. Tik-tak. Ang huling tunog ng tawag ay umalinggaw sa kotse. Naiwan akong nakatayo roon na may telepono sa aking kamay na parang gumuho ang mundo. Ang hangin ay hindi mahinga. Patuloy na nagmamaneho si Lita, ngunit ang kanyang mga buko ay puti sa paghigpit sa manibela. Narinig niya ang lahat. Huwag mo siyang pansinin, sabi niya nang may galit. Nananakot lang siya. Itapon niya ang kontratang iyon kung saan niya gusto. Magsisimula ako ulit. Ang mahalaga ay makatakas ka. Tiningnan ko si Lita, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at paghihirap. Alam kong seryoso siya. Handa siyang magsakripisyo para sa akin. Ngunit, anong karapatan kong tanggapin ang sakripisyong iyon? Nasirain ang kanyang buhay. Hindi ko kaya, Lita, umiling ako, pinupunasan ang aking mga luha. Hindi ko kayang maging ganoon ka makasarili. Babalik ka ba? Tiningnan niya ako. Hindi makapaniwala. Nababaliw ka na. Kung babalik ka, mawawala sa iyo ang bata. Wala akong ibang pagpipilian, sabi ko, nalulunod sa emosyon. Hawak niya ako. Ginagamit ka niya para kontrolin ako. Natalo ako. Bumalik ka, Lita, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Kinagat ni Lita ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Hinampas niya ang manibela. Walang hiyati. Lumihis ng kaunti ang kotse at pagkatapos ay bumagal. Huminto ito sa gilid ng kalsada. Ipinatong ni Lita ang kanyang ulo sa manibela, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak siya, umiiyak para sa akin, para sa kanyang kawalan ng magawa. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Salamat, Lita. Salamat sa paglalagay ng iyong sarili sa panganib para sa akin, ngunit ito ang aking laban. Kailangan ko itong harapin mag-isa. Itinaas ni Lita ang kanyang ulo na may pulang mga mata. Patawad, Elena. Wala akong silbi. Hindi. Ikaw ang pinakamahusay na kaibigan sa mundo. Huminga ng malalim si Lita, pinunasan ang kanyang mga luha at bumalik.
Ang maliit na Toyota Wigo ay bumalik sa pinanggalingan nito patungo sa syudad, patungo sa hawla na naghihintay sa akin. Sa pagbabalik, niyakap ko ang aking anak at tumingin sa bintana. Hindi tumigil ang ulan. Ang kulay abong langit ay sumasalamin sa aking kalagayan. Naalala ko noong kami ni Marco ay mga mahihirap na estudyante. Binigyan niya ako ng isang murang pilak na kwintas na may gasuklay na buwan. Kapag yumaman ako, bibilhin kita ng isang kalangitan ng mga bituin, sabi niya. Ngunit sa ngayon, ito lamang ang buwan na mayroon ako. Magbibigay ito ng liwanag sa iyo sa mga madilim na sandali. Itinapon ko ang kwintas na iyon sa lawan noong araw na naghiwalay kami. Akala ko iniwan ko na ang nakaraan, ngunit ang nakaraan ay patuloy na nakatali sa akin ng mga hindi nakikitang sinulid na mas malakas pa sa mga kadena. Ngayon, mayroon na siyang kalangitan ng mga bituin, ang kanyang pera, at ang kanyang kapangyarihan, ngunit ginagamit niya ito para patayin ang aking kalayaan. Nandito na tayo. Ang boses ni Lita ang nagpabalik sa akin sa aking mga iniisip. Nasa lugar kami na itinakda ni Marco, ang likod na pinto ng ospital, ang parehong lugar kung saan kami tumakas mahigit 1 oras lang ang nakalipas. Ang kanyang makintab na itim na Mercedes-Benz S-Class ay nakaparada roon. 2 bodyguard ang nakatayo sa magkabilang gilid ng kotse na may mga payong walang emosyon. Ipinahinto ni Lita ang kotse. Huminga ako ng malalim at lumabas. Ang malamig na hangin ang nagpanginig sa akin, bumukas ang likod na pinto ng may bag. Bumaba si Marco. Nakasuot pa rin siya ng kanyang eleganteng suit, naninigarilyo. Tiningnan niya ako ng walang emosyon na may isang kalamigang nakakakilabot. Dumating ka sa tamang oras, sabi niya, tinitingnan ang kanyang relo. May 2 minuto ka pang natitira. Lumabas si Lita sa kotse, handa nang sumugod sa kanya, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard. Miserable, hayop ka. Ang pananakot sa isang walang kalaban-laban na babae ay hindi ka nahihiya, sigaw niya kay Marco. Hindi niya ito pinansin, humitit ng 1 beses at ibinuga ang usok. Dapat kang magpasalamat kay Elena. Kung nahuli siya ng 2 minuto, abo na ang iyong kumpanya. Lumingon siya sa akin at iniunat ang kanyang mga braso. Ibigay mo sa akin ang bata. Umatras ako, mahigpit na niyakap siya. Huwag. Nangako ka sa akin na kung babalik ako. Ibigay mo sa akin ang bata. Naging malalim at mapanganib ang kanyang boses. Umuulan. Gusto mo bang magkasakit siya? Sumakay ka na sa kotse. Tiningnan ko ang aking anak pagkatapos ay ang marangya at mainit na kotse. Alam kong hindi ako makakatanggi. Nagangalit, lumapit ako at iniabot sa kanya ang sanggol. Maingat itong kinuha ni Marco, pinoprotektahan ito sa ulan. Sumakay ka na. Uwi na tayo. Gusto kong makausap si Lita. Hindi na kailangan, pinutol niya ako. Mula ngayon, hindi mo na siya makikita. Ang mga kaibigan na nag-udyok sa iyo na iwanan ang iyong pamilya ay hindi karapat-dapat. Wala kang karapatang pagbawalan akong makita ang aking mga kaibigan. Mayroon akong karapatan. Tiningnan niya ako sa mata. Ang karapatan ng mas malakas. Ang karapatan ng taong kumokontrol sa iyong buhay. Sumakay ka na. Marahan niya akong itinulak sa likod na upuan at isinara ang pinto. Sa bintana, nakita ko si Lita na umiiyak sa ilalim ng ulan, walang magawa. Ang imaheng iyon ay nakaukit sa aking isipan, tahimik na umandar ang kotse. Mainit sa loob at amoy mamahaling katad at kanyang pabango. Para sa akin, ito ang sasakyang nagdadala sa akin sa aking kulungan. Nasa tabi ko si Marco na may bata sa kanyang mga bisig, walang sinasabi. Ang katahimikang iyon ay mas malala pa sa 1,000 insulto. Huminto ang kotse sa isang eksklusibong residential complex. Dinala niya ako sa penthouse, 1,000 metro kwadradong duplex. Lahat ay salamin na may tanawin ng skyline ng Metro Manila. Napakaluho, pinalamu siya ng mga malamig na kulay abo. Ito ang ating bagong tahanan, anunsyo ni Marco.
Naramdaman kong maliit at nawawala ako. Hindi ito tahanan. Ito ay isang ginintuang kulungan. Iniwan niya ang bata sa isang kuna na gawa sa kahoy na napakaganda. Tawagin mo siyang kahit anong gusto mo. Hanggat nandito kayo sa ilalim ng aking pangangasiwa. Balak mo bang ikulong ako rito magpakailanman? Hanggang sa ituring kong sapat na ligtas ka. Hanggang sa itigil mo na ang pagtatangkang tumakas kasama ang aking anak. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo maliban sa isa. Ang umalis dito nang walang pahintulot ko. Tumawa ako ng may kapaitan. So, isa lang akong manika sa iyong vitrina. Ikaw ang ina ng aking anak pagtatama niya. At gusto kong magkaroon ng isang kumpletong pamilya ang aking anak. Pamilya. Tumingin ako sa paligid. Ito ba ang tinatawag mong pamilya? Walang pagmamahal, walang respeto, tanging kontrol. Pag-ibig, lumingon siya, ang kanyang mga mata ay madilim. Nagkaroon tayo ng pag-ibig, Elena, ngunit itinapon mo ito. Ikaw ang humingi ng diborsyo. Anong pag-ibig ang hinihiling mo ngayon? Nawalan ako ng salita. Totoo iyon, ngunit sino ang unang pumatay sa pag-ibig na iyon? Sapat na ang pagtatalo, sabi niya ng pagod. Magpahinga ka na. Ang iyong silid ay nasa kanan. Ang silid ng bata ay katabi nito. Darating na si Manang Linda. Pumunta siya sa kanyang opisina, naiwan akong nakatayo na nakatingin sa bintana. Metro Manila, sa ibaba, kulay abo, sa ilalim ng ulan. Pakiramdam ko ay parang mga alon, sinasaktan, walang direksyon. Pumunta ako sa aking silid, marangya, komportable, ngunit walang laman. Pumasok ako sa banyo para maghugas ng mukha at pagkatapos, nang tumingala ako sa salamin, nanigas ako. Nakasabit sa dingding, naka-frame at protektado ng isang salamin, ay isang maliit na painting ng langis, isang bukid ng mga mirasol sa ilalim ng isang nagniningning na araw. Ito ang aking unang painting mula sa unibersidad. Isang clumsy, inosenteng obra. Gusto ko itong itapon, ngunit hiniling ito ni Marco. Gusto ko ito, sabi niya. Parang ikaw, laging naghahanap ng araw. Ano man ang mangyari, kailangan mong maging malakas at maningning tulad ng mga bulaklak na ito. Akala ko itinapon na niya ito matagal na, kasama ang mga labi ng aming kasal. Ngunit hindi, iningatan niya ito. Isinabit niya ito sa kanyang pinakapribadong espasyo, protektado na parang isang kayamanan. Hinawakan ko ang malamig na salamin, nanginginig. Bakit? Bakit iingatan ang walang halagang bagay na ito matapos itapon ang aming pag-ibig? Bakit napakalupit at kasabay nito ay nagpapahalaga sa isang bahagi ng aking nakaraan? Sumakit ang aking puso. Marahil sa kaibuturan ng malamig na lalaking iyon, may natitira pa sa lalaking sumilong sa ulan kasama ko. Ngunit sapat ba ang mga abo na iyon para painitin ang malamig na tahanang ito, o isang malupit na biro lamang? Nakatayo ako roon ng matagal. Habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa lababo. Ang mga mirasol ay laging nakatingin sa araw. Ngunit ang aking araw ay matagal nang namatay. Nang magtakip silim, naging maliwanag ang bahay. Kaiba sa kadiliman sa labas. Kumatok si Marco sa aking pinto para sa hapunan. Ang mesa ay nakahanda na may masasarap na pagkain, ngunit ang nagulat sa akin ay ang makita siya sa kusina na may apron, naghahain ng sabaw. Umupo ka, sabi niya. Ininit ko ang sabaw para sa iyo. Umupo ako. Hindi mo kailangang magpanggap. Hindi tayo bagong kasal. Hindi ako nagpapanggap, sagot niya, umupo. Gusto ko lang na magkaroon tayo ng isang disenteng hapunan. Matagal na tayong hindi kumakain ng magkasama. Ang huling beses, sabi ko ng may kabalintunaan, ay noong araw na inihagis mo sa akin ang mga papeles ng diborsyo, at sinabing sawa ka na sa aking mga simpleng hapunan. Napatigil si Marco. Alam kong marami akong sinabing nakasakit sa iyo. Patawad. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad? Tumawa ako ng walang kagalakan. Buburahin ba nito ang mga peklat?
Ibabalik ba nito ang aking kabataan? Kumain ka na. Lumalamig na ang sabaw, sabi niya, iniiwasan ang tanong. Kumain kami sa katahimikan. Isang mabigat, nakakasakal na katahimikan. Pagkatapos, binigyan niya ako ng isang basong tubig. Tiningnan niya ako ng hindi maipaliwanag na ekspresyon. Huwag ka nang mawala ulit. Nakikiusap ako sa iyo, bigla niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi isang utos, kundi isang pakiusap. At hanggang kailan mo ako balak ikulong? Hanggang sa lumaki ang bata. Hindi ko alam, umiling siya. Alam ko lang na hindi ko kakayanin na mawala kayong muli. Kaninang umaga, nang makita kong walang laman ang silid, tumigil ang aking puso. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, natakot ako. Ang kanyang katapatan ay nagpalito sa akin, ngunit hindi ako nangahas na maniwala sa kanya. Pagod na ako. Pupunta na ako sa aking kwarto. Iniwan ko siyang mag-isa sa malaking mesa. Kinabukasan, natagpuan ko ang aking sarili na nag-i-explore sa kanyang library. Nang kumuha ako ng isang libro, nag-activate ako ng isang lihim na mekanismo. Isang dingding ang bumukas, nagbubunyag ng isang safe. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ko ang isang kombinasyon. Ang araw na nagkakilala kami, 17-03. Bumukas ito. Nagulat ako. Naalala pa rin niya ang petsang iyon, sa loob, walang pera, tanging ilang dokumento at isang maliit na kahon ng pelus. Binuksan ko ito. Nasa loob ang kwintas ng gasuklay na buwan, ang itinapon ko sa lawa. Paano niya ito nabawi? Nag-hire siya ng mga divers. Napakaraming pagsisikap para sa isang walang halagang bagay na ako mismo ang nagtapon. Kinuha ko ang kwintas. Malamig ang metal, ngunit nag-aalab ang aking puso. Iniwan ko ang kwintas at kinuha ang mga dokumento. Ito ay ang konstitusyon ng isang trust fund sa pangalan ng Key Foundation Liam Ramirez. Ang halaga, 500 milyong piso. Itinatag noong nakaraang araw. Ginawa niya ang lahat para sa kanyang anak sa sandaling makuha niya ito. Sa gitna ng mga papel, isang sulat kamay na tala. Para sa aking anak, si Liam. Patawarin mo ako dahil hindi ko alam ang tungkol sa iyo noon. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagbawi sa iyo. Ang perang ito ay simula pa lamang. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay. Lahat ng bagay na pinaghirapan ko. Mahal ka ni Papa, Marco. Ang kanyang pagmamahal sa aming anak ay totoo. Ang kanyang pagsisisi rin, ngunit may isang bagay na sumakit sa akin. Ang pangalang Liam Ramirez. Pinagdesisyonan niya ito nang hindi ako kinonsulta. Nakikita niya ako bilang ang biological na ina, ngunit ang kapangyarihan ng desisyon ay sa kanya. Naramdaman kong itinakwil ako. Nang hapong iyon, bumalik si Marco sa bahay na tuwang-tuwa, may sobre sa kanyang kamay. Elena, halika. Mayroon akong mga resulta ng EEG, sigaw niya. 99% siya ang aking anak, ang tagapagmana ng mga Ramirez. Sinabi ko na sa iyo. Masaya ka na ngayon? Sobra, lumapit siya para yakapin ako. Salamat, Elena. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang napakagandang anak. Magsisimula tayo ulit. Itinulak ko siya. Huwag kang malito. Pinatutunayan lamang nito na ikaw ang kanyang biological na ama. Kung karapat dapat ka bang maging isa ay ibang usapan. Nawala ang kanyang ngiti. Galit ka pa rin ba sa akin ng ganito? Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Ang pagiging ama ay hindi pagtatapon ng pera, sumabog ako. Ito ay ang paggising sa gabi. Ito ay ang pag-aalaga sa kanya kapag mailagnat siya. Magagawa mo ba iyon o lagi kang abala? Nagtatrabaho ako para buhayin kayo, sigaw niya. Sino ang nagbibigay sa iyo ng buhay na ito? Kung gayon, manatili ka sa iyong pera, sigaw ko. Kinansela mo ang iyong kasal dahil sa pride para magkaroon ng tagapagmana. Isa kang makasarili.
Itinaas ni Charlotte ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit huminto ito sa ere. Sige, sampalin mo ako, hinamon ko siya. Ipakita mo sa akin kung sino ka. Ibinaba niya ang kanyang kamay at sinuntok ang dingding. Tama ka. Makasarili ako. Ambisyoso ako. Ngunit mahal ko ang aking anak at hindi ko hahayaang mawala siya. Pagkatapos ng pag-aaway, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa bahay. Si Marco sa sopa, ako sa aking kama. Parehong pagod. Alam kong hindi ko siya matatalo sa korte. Kailangan ko ng isang masakit na solusyon, ngunit ang pinakamabuti para kay Liam. Lumabas ako sa sala. Kailangan nating mag-usap. Mayroon akong isang panukala, isang kasunduan. Anong kasunduan? Alam kong gusto mo ang bata at alam kong hindi kita kayang labanan. Kaya susuko na ako. Huminga ako ng malalim. Pipirmahan ko ang pagtalikod sa kustodya. Ibibigay ko ito sa iyo ng buo. Tiningnan ako ni Marco nang hindi makapaniwala. Seryoso ka ba? May isang kondisyon. Aalagaan ko siya rito hanggang sa magtatlong taong gulang siya. Sa loob ng 3 taong iyon, ikaw ang bahala sa lahat ng gastusin, ngunit hindi ka makikialam sa kanyang edukasyon. Ikaw ang magiging ama niya, makikipaglaro ka sa kanya, ngunit hindi mo kami paghihiwalayin. Bakit 3 taon? Dahil iyon ang pinakamahalaga sa paghubog ng kanyang personalidad. Gusto kong magkaroon siya ng pagmamahal ng isang ina. Pagkatapos ng kanyang 3 kaarawan, aalis ako. Mawawala ako sa inyong buhay. Hindi mo ako hahanapin. Nanahimik si Marco, tinititigan ako na parang hindi makapaniwala sa aking ipinapanukala. Isang malupit na panukala, lalo na para sa aking sarili. Iiwan mo ang iyong anak, tanong niya nang nanginginig ang boses. Hindi ko siya iniiwan. Nagsasakripisyo ako para sa kanya. Mas gugustuhin kong magdusa ng 1 beses kaysa kalagkarin siya sa isang walang katapusang digmaan. Hindi na ako nagtitiwala sa iyong pag-ibig at wala na akong lakas para labanan ang iyong pamilya. Yumuko si Marco. Sige, sabi niya sa wakas sa isang basag na boses. Tinatanggap ko ang kasunduan. 3 taon. Magkakaroon tayo ng 3 taon. Tumalikod ako at bumalik sa aking silid. Katatapos ko lang pumirma ng sarili kong emosyonal na sentensya ng kamatayan. 1,075 araw. Iyon lamang ang oras na mayroon ako para yakapin ang aking anak. Pagkatapos, magiging isang estranghero na ako. Pumasok ako sa silid. Gising si Liam, nakangiti sa akin mula sa kuna. Kinuha ko siya sa aking mga bisig. Niyakap siya ng buong lakas at umiyak ng walang tigil sa kanyang maliit na dibdib. Patawad, mahal ko, patawad. Ang aking pag-iyak ay nalunod sa loob ng 4 na dingding. Sa labas, si Marco ay nakaupo pa rin sa dilim. Nagsindi siya ng sigarilyo. Ang baga ay kumislap at namatay sa kadiliman. Nanalo siya. Nasa kanya ang kanyang anak. Nasa kanya ang aking pagsunod sa loob ng 3 taon. Nakuha niya ang kanyang mga layunin. Ngunit, bakit siya nakaramdam ng labis na kawalan? Tumingin siya sa saradong pinto ng aking silid, kung saan may isang mahinang sinag ng liwanag na tumatagos, ang tanging liwanag sa malamig at malaking bahay na iyon. Napagtanto niya na nanalo siya sa labanan, ngunit natalo siya sa digmaan. Nasa kanya ako, ngunit nawala na sa kanya ang aking puso magpakailanman. Nanatili ako para sa aking anak, hindi para sa kanya, at nagtakda na ako ng petsa para sa aking pag-alis. Ang liwanag sa penthouse na iyon ay magliliwanag lamang sa loob ng 3 taon, nag-iilaw sa isang pagkukunwari ng isang masayang pamilya. Pinatay ni Marco ang sigarilyo, sumandal, at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang mainit na luha ang dumaloy sa pisngi ng lalaking mayroon ng lahat at kasabay nito ay wala ng anuman. At doon nagtatapos ang 3 taon at nagsisimula ang isang bagong kabanata. Walang nanalo. Walang natalo.
Mayroon lamang mga aral at isang kapayapaan na dahan-dahang natagpuan, hindi sa pagbabalik, kundi sa pagpapalaya sa sarili. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Kung mayroong anumang bahagi ng aking kwento na nanatili sa inyong puso, ang inyong mga saloobin ay malugod kong tatanggapin sa ibaba. Ang bawat komento ay parang isang kaibigan na nakikinig sa dilim. Kung ang mga ganitong uri ng tahimik na paglalakbay ng puso ay mahalaga sa inyo, sana ay samahan ninyo ako sa susunod pang mga pagkakataon. Ang inyong simpleng pag-subscribe ay isang senyas na mayroon akong kasama sa landas na ito. Ito po ang tahimik na ganti. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.